Malakas kong sigaw at malakas kong naagaw ang baril sa kamay ni Eugene at mabilis kong nadiskargahan ito ng bala na ikinagulat nito. Sa susunod ay tutok mo ang baril mo sa isa sa mga kaibigan ko. May kalalagyan ka sa akin. Gigil na gigil kong ani. Pagsabihan mo yung kaibigan mo dahil talagang papatayin ko yan sa susunod na dumikit siya kay Michelle. Sagot ni Eugene. Gusto ko ang ugali ni Eugene, parang ako lang. Palaban at marunong gumawa ng sariling bakod sa teritoryo niya. Ganoon din ako at nakikita ko sa kanya na kaya niyang pumatay at mamatay para sa kapatid ko. Ano nangyayari dito ha, Felix? Boses ni Lolo nang bumukas ang pintuan ng aking opisina. Napatingin siya kay Eugene na galit at masamang nakatitig sa kaibigan kong si Calvin. Si Michelle naman ay mabilis na lumapit sa lolo namin at niyakap ito ng mahigpit, habang si Calvin ay bahagyang umatras upang bigyang daan si Lolo na makalapit sa akin. Anong ginagawa mo dito, Eugene? Tanong ni Lolo. Napatingin naman si Lolo sa dokumentong nasa ibabaw ng aking table kaya napadunok ako. Dahil po dito. Anya, sabay abot ng dokumento kay Lolo na pipirmahan na sana ni Eugene kanina, kaya lang dumating ang kapatid ko at hindi natuloy. Napakunot naman ang noo ni Lolo nang inabot niya ang dokumentong ibinigay sa kanya ni Eugene. Mabilis naman ako nakalapit kay Lolo at kukunin ko sana ang dokumento pero inilayo niya ito sa akin. Anong dokumentong ito, Apo? Ani Lolo at sinimulan niya itong basahin ng may kalakasan kaya I rolled my eyes dahil mukhang mabubulilyaso pa yata ang pang-aasar ko kay Eugene. Bakit ganitong kasunduan ito? Iba ito sa sinabi mo sa akin kagabi, Apo. Iba ito sa ipinakita mo kasunduan kagabi na nagawa mo na. Ani sa akin ni Lolo. Ito na nga ang sinasabi ko. Mukhang booking agad ako sa pang-aasar ko sa tukmol na ito. Anong ibig niyo sabihin, Lolo? Ani Eugene. Hoy, kapal mo. Nakikilolo ka ha? Inis na ani ng kapatid ko kaya malakas akong tumawa pero agad akong sinaway ni Lolo kaya naman medyo tumahimik ako. Ipaliwanag mo nga ito, Felix, dahil hindi ito ang napagkasunduan natin. Hindi ito ay pinakita mo sa akin kagabi. Bakit ganito nakasaad ngayon dito sa dokumentong ito, ha? Ani, Lolo. Nakita ko naman ang malaking ngisi sa mukha ni Eugene habang nakatitig sa akin kaya inukutan ko siya ng mata at naupo na ako sa aking swivel chair. Felix, bakit hindi ka nagsasalita upang ipaliwanag ang mga bagay na ito, ha? Ani, Lolo. Umupo naman si Lolo sa tabi ni Eugene na nakaharap sa akin at ibinaba ang dokumento sa ibabaw ng aking table. Ano po bang una ipinakita sa inyo na isang King Venom? Ha, Lolo? Ani Eugene na hindi inaalis ang ngisi at pagkakatitig sa akin. Nginiwaan ko naman siya at itinikwas ko ang kaluwang side ng nguso ko at naghaha ako sa kanya. Abay, hindi ito. Iba ang pinarmahan ko kagabi at wala namang nakasaad doon na bawal ikasalan dalawang leader sa kaparehong taon. Bakit iba ito? Ani Lolo. Bigla naman sumandal si Eugene sa swivel chair at ngumisi sa akin ng pagkalaki-laki at inilahad ang kamay niya sa ibabaw ng aking table nang hindi inaalis sa akin ang pagkakatitig. Dali na, bayaw. Bigyan mo na sa akin ng totoong dokumento at nang mapirmahan ko na. Anya sa akin pero tinaasan ko lamang siya ng aking kilay. Bumukas naman ang pintuan at iniluwan nito si Henry at nagulat pa nang makita niya si Lolo at si Eugene. Lo, ayan ho ang kasabot na magaling ninyong apo. Siya ang nagbigay sa akin ng dokumentong iyan. Ani Eugene na ikinakunot ng noo ni Henry at may pagtataka sa kanyang mukha. Ang tanga lang talaga ni Eugene. Hindi niya alam na wala din namang alam si Henry tungkol sa kalokohan ko. Henry, anong kalokohan bang pinagagagawa ninyo ng pinsan mo, ha? Sita ni Lolo kay Henry na ikinagulat ng pinsan ko at mabilis na lumapit sa amin. Teka lang, Lo. Bakit kayo nagagalit sa akin binigay ko lang naman kay Eugene ang dokumentong pinabibigay ni Felix. Alam mo naman ang tungkol sa dokumento ngayon at may pirma ka nga, di ba? Bakit nagagalit kayo sa akin ngayon? Nagtatakang ani Henry. Binigay naman ni Lolo kay Henry ang dokumento at pagkabasa nito ng nakasaad dito ay napamulagat ang mga mata niya at tinitigan ako. Kago ka? Ba't ako dinadamay mo sa kalokohan mo? Ani Henry sabay lamukos ng dokumento at ibinato sa akin. Malakas na tawa naman ang pinakawalan ko at pagkatapos ay ibinuksan ko ang drawer ko at kinuha ko ang tunay na dokumento at napapailing akong iniabot ito kay Eugene. Pagkabasa ni Eugene ay malaking ngising ibinigay niya sa akin at mabilis niya itong pinirmahan. Napapailing na lang sa akin si Lolo habang ako naman ay kumindat lang sa kapatid kong nakasimangot ang mukha kay Eugene. Finally, malapit ka na maging Miss Friend, my love. Ani Eugene sa aking kapatid. Ulol!
Sagot naman ni Michelle sa kanya kaya malutong natawa ang namutawi sa amin na Henry na ikinainis naman ng kawawang si Eugene dahil mukhang mahirapan siya sa aking kapatid. Colin's person over voice. Teka lang, saan ba kasi tayo pupunta ha? Bakit ba nagmamadali yata kayong masyado? Ani ko sa dalawa kong kaibigan at sa pinsan ko sa Sylvia. Sumakay ka na lang kasi dahil magre-relax tayo sa Batangas. Ani Andrea. Teka lang, hindi pa ako nakakapagpaalam kay Felix. Baka hanapin ako noon kapag dumating iyon at hindi ako nakita. Alam niyo naman yun, para lagi may nangyayari sa akin kapag hindi ako inabutan dito. Pinapahalugog niya ang buong Pilipinas, mahanap lang ako. Wika ako, sabay tawa ko ng mahina. Sinabihan ko na si Felix kaya huwag ka na mag-alala. Tara na't naghihintay na sa atin ng malamig at maalat na tubig ng karagatan. Ani sa akin ni Sylvia. Napangiti naman ako. Sa wakas ay makakapag-relax ako muli kasama ang mga kaibigan ko. Mabilis naman ako sumakay ng sasakyan ni Sylvia. Inalalayan nila ako at sila din ang naglagay ng bag ko sa likuran. Sa wakas ay makakaligo ulit tayo ng dagat. Masayang ani Olga at naupo na siya sa unahang katabi ni Sylvia. Dito naman sa likuran ay katabi ko naman si Andrea. Paalis na kami nang bigla namang bumukas ang pintuan at pumasok si Lian at si Jamie. Sabi ko dito na kami sasakay tapos iwanan mo kami? Inis na ani Lian kaya natawa na ako. Si Lian at si Sylvia ay hindi magkasundo. Lagi na lang silang nagbabangayan sa tuwing nagkakasama-sama kami. Ayoko sana kitang kasabay. Okay lang si Jamie, huwag ka lang. Sagot naman ni Sylvia at pinaharurot na ang kanyang sasakyan habang nakasimangot at patingin-tingin sa rearview mirror. Tumigil na nga kayong dalawa at na-stress ako sa pag-aaway ninyo. Maliligo tayo sa beach kaya dapat alisin muna natin ang negative vibes at mag-enjoy tayo lahat ng ilang araw. Wika ko kaya tumahimik na din sila. Ilang oras din na lumipas at nakarating kami ng Batangas. Maganda ang lugar dahil private resort ito. Tahimik at nakaka-relax naman talaga lalo na ang simoy ng hangin. Kanino bang resort na ito? At napakaganda naman sa lugar na ito. Ano ko kay Sylvia? Sa mga Antonetti. Yan yung bagong tayong resort dito. Tingnan mo ang pangalan ng resort, matatawa ka. Anya, kaya naman luminga ako at natawa nga ako nang mabasa ko ang nakasulat sa itaas ng hotel. The Golden Frog. The true shape of heart is frog. Oh my God! Malakas naming ani nila Andrea na hindi namin mapigilan ng hindi matawa. Alam niyo ba na hanggang ngayon ay nagiging trending ang lugar na ito dahil sa pangalan ng resort ito? Ang balita ko kasi in love ang may-ari nito sa kanyang asawa. Binalak yata ang palitan ng name nito pero ibinilit din sa name na iyan. Ang cute hindi ba? Endearment daw kasi noon na mag-asawa ay palaka at impacto. Kaya iyan naging resulta ng kabaliwan ng lalaki. Ana Sylvia sabay tawa ng malakas. Maging kami ay natawa na rin dahil totoong napaka-cute naman ng pagmamahalan ng mag-asawang iyon. Tayo lang bang nandirito ha? Nasa na ibang guest na resort na ito? Bakit parang ang tahimik naman yata kung talagang sikat ang lugar na ito? Ani ko at muli akong tumingin sa paligid. Wala talaga akong makita kahit na isang tao. Sobrang tahimik naman ang lugar na ito kung sikat nga ito. Wala talagang tao dito dahil ipinahiram ito sa atin na may-ari dahil kaibigan ni Harold ang mag-asawa at si Harold ay pinsan naman ni Felix. Ani Lian kaya napatango na lamang ako. Napatingin ako sa aking oras ang pambisig. Mag-alas 6 na ng gabi at nakakaramdam na ako ng pagod. Napatingin ako sa infinity pool at napangiti akong bigla at sumulyap ako sa mga kaibigan ko na sa infinity pool din pala nakatingin. Oh my gosh! Malakas na sigaw ni Sylvia at mabilis na tumakbo sa harapan ng infinity pool. OMG! Maliligo ako mamaya after natin mag-dinner. Maarte niyang ani at kumembot-kembot pa. Sus! Feeling sexy, mataba naman. Ani Lian na ikinamulagat ng mga mata ni Sylvia. How dare you? Sino mataba ha? Look at me, inggitera. Kailan pa naging mataba ang ganito kagandang katawan ha? Maarting ani ng pinsan ko na ikinabungis-gis ko. Ah, maganda palang katawan. Kala mo may sebulo sa pool kahit nakatayo ka lang dyan sa harapan at hindi ka pa lumulusong. Pangaasar naman ni Lian. Susugod na sana ang pinsan ko na biglang humarang sa kanilang dalawa si Jamie at sa Olga at inilayo agad si Lian upang matigil na ang kanilang iringan. Nakita mo yun pinsan ha? Kapag ako hindi nakapagtimpi sa babaeng iyan, bubuhusan ko talaga siya ng kumukulong langis. Ani ng pinsan ko na inis at nagsusungay na dahil sa ginawang pangaasar sa kanya ni Lian. Tama na yan. Ako nang bahalang kumausap sa kanya. Tara na't nagugutom na ako. Ano ba makakain natin? Ani ko. Order lang kami at mamaya doon tayo kakain lahat sa harap ng karagatan.
Maglalatag tayong lahat para naman mas relaxin ang hapunan natin at mas lalo tayong ganahan sa pagkain. Anya, kaya nagkabit-balikat na lang ako at pumasok na kami sa loob ng magandang hotel na ito. The Golden Frog. The true shape of heart is a frog. Bulong ko at muli kaming napakagikik. Nakarating kami sa isang suite na may 2 silid sa loob. Napangiti ako dahil napakaganda ng suite na ito. Hinimas ko ang marble na table at napakakinis nito at wala ka talagang makikita na kahit na isang kapintasan sa loob ng silid na ito. Oh naman, dito talaga tayo matutulog? Ang ganda naman. Bulilas kong ani. No, pinsan, ikaw lang matutulog dito at bawat isa sa atin ay may nakalaang silid. Ani Sylvia na ikinagulat ko. Bigla naman bumukas ang pintuan at inluwa naman ito si Andrea. Totoo ba na yun ang silid ko sa kabila? O nagkakamali lang sila ng bigay ng susi sa akin? Ani Andrea na gulat at hindi makapaniwala. Natawa naman sa kanya si Sylvia at inakbayan siya. Kung ayaw mo, doon ka na lang sa cottage sa labas. Wika ni Sylvia, kaya biglang sumimangot ang kaibigan namin. Inaya naman ako ni Andrea upang ipakita sa akin ang kanyang silid. Nasa tabi lamang ito ng aking silid at sa katapat naman ng silid ko ay kay Lian. Tingnan mo, ang ganda ng silid ko. Pakiramdam ko sa akong prinsesa ngayon. Anya, tuwan-tuwa siya at pumapalakpak pa. Huwag kang mag-alala. Ang sabi sa akin ni Lian ay may party dito mamaya sa ibaba. Private party at talagang gagawin kitang prinsesa mamaya dahil ako at si Lian ang mag-aayos sa inyo ni Olga. Para lahat ng mata ng kalalakihan ay sa inyo nakatingin. Ani ko, natuwa naman siya sa sinabi ko. Kagabi nasa salon kami dahil pinagupitan ko siya ng wolf cut. Pinakulayan ko na rin ang buhok niya at nagpa-skincare kaming 4 nila Sylvia. Hindi pa nga siya nakikita ng mahal ko dahil umuwi sa Andrea kagabi sa Laguna. Silang 2 ni Lian ang magkasama at bumalik lang sila kaninang tanghali dahil nga dito sa aming bakasyon. Guys, halina kayo at nakahanda ng hapunan sa labas. Doon tayo kumain para naman mas masarap ang hapunan natin. Ani Sylvia, kaya naman nagmamadali na kaming nagtungo sa harapan ng karagatan. Nagulat ako sa nakita ko dahil kararating lang naman namin dito pero paano nila naayusan ito ng ganito kaganda? May mga ilaw pa at napakaraming pagkain. Paano niyo ito nagawa? Ani ko nang may pagtataka. Hindi kami nag-ayos niyan. Ipinaayos lang namin sa mga tauhan dito. Tara na at nang makakain na tayo. Anila. Doon sa gawin na iyon ay may party mamaya at may bonfire pa. Kaya dadala tayo doon mamaya. Hindi lang iyon, isa itong masquerade party at tatanggalin lang natin ang maskara natin kapag may isang umilaw na fireworks sa kalangitan na kulay pula. Ana Sylvia, mukhang exciting ang magiging party mamaya pero wala naman kaming dalang gown at maskara. Baka nga nasa silid na natin mga in-order naming gown natin at maskara na magagamit natin mamaya. Kasama na sapatos natin. Ani Lian ay kinagulat ko. Bakit napakarami naman yatang nangyayari nang hindi ko naman alam? Wow ha, mukhang planado na talaga ninyo lahat ng ito Ani ko na ikinatawa naman nila. Nagsimula na kaming kumain dahil kanina pa kami nagugutom. Naging masaya naman ang hapunan namin at pagkatapos namin kumain ay pumasok na kami sa aming mga silid upang makapagpahinga dahil 8:00 daw ng gabi sisimula ng party. Pagpasok ko ng room ay nagulat ako sa isang napakalaking box na nakapatong sa table. Tinanggal ko ang takip nito at tiningnan ko ang laman at ganoon na lamang ang gulat ko nang makita ko ang isang napakagandang kulay red na gown. At sa ibabaw nito ay nakapatong ang isang maskara na pakpak ng anghel na kulay pula din. Bigla akong natawa dahil ipinapaalala nito ang maskarang suot ko noong mga panahong takot pa ako kay Felix. Funny. Bulong ko sa akin sarili at napapailing pa ako. Nakita ko ang isang maliit na box at napangiti ako nang makita ko na isa itong flat na sandals na kulay pula din. Sinukat ko ito sa aking mga paa at namangha ako na tila ba alam ng kung sino man nang nagdala dito ang sukat ng aking paa. Dahil may party mamaya ay naligo na ako para naman makapag-ayos na ako kapag napatayo ko na ang buhok ko. Pagkatapos kong maligo ay inabutan ko na may kumakatok sa aking pintuan at pagkabukas ko ay si Andrea at si Olga ito na nakasuot na ng gown nila. Ayo, excited kayo? Hindi halata. Pagbibiro ko na ikinatawa nila. Tingnan mo, bestie, ang ganda ng gown namin. Wika niya kaya napatingin ako sa kanila at totoong napakaganda ng suot niyang gown. Para kayo mga prinsesa. Teka, magbibihis lang ako at aayusan ko na kayo. Ani ko at nagmamadali na akong bumalik sa loob ng silida. Paglabas ko ay nandito na din si Sylvia at tinitingnan na niya ang buhok ni Olga. Ako na mag-aayos kay Olga at ikaw na mag-ayos kay Andrea para matapos na tayo.
Ani Sylvia, kaya kinuha ko na ang makeup kit ko at pinaharap ko na sa Andrea sa harap ng malaking salamin. Hindi nagtagal ay naayos ko na rin pati ang buhok niya. Nakalugay lang ito na medyo kinulot ko ng bahagya upang lumitaw ang wolf cut na style ng kanyang buhok. Oh my God, ang ganda niyo naman dalawa. OMG Andrea, para kang modelo sa ganda. Ani Lia na pumapasok dito sa loob ng silid ko. Maging ako'y manghang-mangha matapos kong ayusin ang aking kaibigan. Sayang at wala dito si Calvin para maglaway siya sa kagandahan ng kaibigan ko. Isuot mo na itong maskara at ako naman mag-aayos sa sarili ko. Mabilisan lang ang gagawin ko dahil sapat na sa akin ang Felix ko. Ani ko sabay bungis-ngis ko. Hindi naman nagtagal ay nakahanda na kaming lahat at para kami mga prinsesa sa isang fairy tale. Paglabas naman ng hotel ay ganoon na lamang ang gulat ko dahil napakarami ng tao at lahat ay nakasuot na ng maskara. Kaya hindi mo talaga makikilala ang mga makakasama namin dito ngayong gabi. Unless na may pumutok daw na pulang fireworks at kakulay pa talaga ng aking pulang damit at maskara. Kaloka ha? Napatingin ako sa lugar kung saan gaganapin ang masquerade party at nagtaka ko kung bakit mayroong isang stage na may design ng mga puso. Hindi naman Valentine's Day. Bestie, mukhang may magpo-propose pa yata mamaya dyan ah. Sigurado ka ba na open niya sa lahat? Baka mami mag-gate crush lang pala tayo. Ha? Naku, ayoko nang ganoon. Ani ko, ano ka ba? May invitation tayo oh. Eto. Anya sabay taas ng kamay niya upang makita ko ang invitation. Pero bestie, sigurado may magpo-propose dyan mamaya kasi tingnan mo, ang ganda ng pagkakaayos ng stage. Puro puso't bulaklak pa. Ani ko, hadi bongga. Makakakita tayo ng dalawang lovers mamaya. Anya, sabay tawa ng malakas kaya nakitawa na rin ako. Kahit hindi naman talaga nakakatawa dahil nakakakilig kaya ang ganoon. Third person over voice. Ang lahat ay nagsasaya sa party pero tahimik lamang si Colleen dahil pakiramdam niya ay may mga matang nagmamatsyag sa kanya. Pakiramdam niya ay may kanina pa nagbabantay ng bawat kilos niya. Hindi niya maunawaan ang mga nangyayari. Bakit pakiramdam niya ay kilala niya ang mga taong nagsasaya sa paligid? Bakit pakiramdam niya ay may magaganap sa gabing ito ngunit hindi niya maunawaan kung ano? Dusty, kinakabahan ako. Hindi ko maunawaan kung bakit ganito lang kabilis ang pagtibok ng puso ko. Anya kay Andrea. Ano ka ba, bestie? Huwag kang kabahan dahil ang gabing ito ay para sa'yo. Ani Andrea na ikinagulat ni Colleen. Hindi niya maunawaan ang ibig tukuyin ng kanyang kaibigan. Anong ibig niya sabihin na ang gabing ito'y para sa kanya? Mga bagay na gumugulo sa isipan ngayon ni Colleen. Huwag mo nang pansin ang sinabi ko, bestie. Halika sa gitna at may gagawin tayo. Ani Andrea. Kinuha ni Andrea ang kamay ni Colleen at giniya niya ito sa gitna ng party. Bigla lamang tumugtog ang paboritong awitin ni Colleen na Thinking Out Loud ni Ed Sheeran. Napangiti siya at naipikit niya ang kanyang mga mata habang magkahawak kamay pa rin sila ng kanyang kaibigang si Andrea. Hindi ba't paborito mo iyan? Naalala ko noon lagi natin yung kinakanta. Ani Andrea sa kanya. Tumungo siya ngunit nanatiling nakapikit ang kanyang mga mata habang nakatingala na siya sa langit at ninanamnam ang bawat lyrics ng awitin. People fall in love in mysterious way. Sabi nga nila, hindi ba? Sabay pa nilang wika ni Andrea na ikinatawa nilang pareho. Bigla na lamang na may sumurumpit sa kalangitan na isang fireworks pero kulay puti ito na mga sul-ngasul na nagbibigay ng liwanag sa buong kapaligiran. Napangiti si Colleen at napatingin sa may stage na maraming puso at bulaklak. Ganoon na lamang ang gulat niya nang inakala niyang nakita niya si Felix na nakatayo doon habang ang ilaw na tumatanglaw mula sa kalangitan na nanggagaling sa fireworks ay unti-unti nang dumidilim. Napatingin siya sa kaibigan niya na nakatingala pa rin sa kalangitan at nakangiti. Habang malakas na sumisigaw ng more. Muli niyang tinignan ng stage ngunit wala ng tao doon. Ang puso niya naguhumiyaw sa sobrang lakas ng pagtibok nito. Kilala niya si Felix kaya hindi siya maaari magkamali na nakita niya ang lalaking mahal niya na nakatayo doon. Pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga pa kaya napahawak siya sa kanyang dibdib. Dusty, okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Ani Andrea sa kanya. Magsasalita na lamang sanang muli si Colleen nang may isa pang fireworks na lumipad sa kalangitan ngunit ngayon ay kulay ginto naman ang liwanag na nanggagaling dito. Muli niyang tinignan ng stage ngunit walang tao doon kaya napapikit siya at natawa sa kanyang sarili. Ang ganda!
Malakas na sigaw ng kanyang kaibigan kaya tumingala na din siya at maging siya'y napapangiti at napapasigaw na rin dahil sa ganda ng mga ilaw na sumasabog sa kalangitan. Napahugod siya ng malalim na paghinga at hindi mawala ang ngiti sa kanyang labi dahil aaminin niyang nagsimula na siyang mag-enjoy ngayon sa party. Ang saya, hindi ba? Malakas na ni Andrea upang marinig siya ng kanyang kaibigan. Yes, at nag-enjoy ako. Ang saya at ang daming tao. Sigaw naman ni Colleen. Malakas ang musika at malakas din ang hiyawan ng mga tao na sumisigaw ng more habang nakatitig pa rin sa kalangitan. More! Malakas din nilang sigaw ni Andrea habang nakatingala na bigla na lamang na may panibagong lumipad sa kalangitan. Ngunit hindi lamang ito iisa dahil sunod-sunod na fireworks ang lumipad sa kalangitan at kulay pula ito. Kaya nagkatinginan silang magkakaibigan dahil alam na nila ang ibig sabihin nito. Remove all your mask! Malakas na ani na isang tinig sa mikropono kaya naman lahat sila ay masayang inalis ang maskara at inihagis ito sa itaas habang nagsisigawan. Bigla na lamang natigilan si Colleen ng pagkaalis niya ng maskara at napatingin siya sa mga tao ay kilala niya lahat ang nandirito. Magyang mga magulang niya ay nandirito. Tinignan niya lahat ng tao sa paligid at ganoon na lamang ang gulat niya na maging sila Ivan kasama mga asawa nila ay nandirito, 10 na mga kaibigan ni Felix. Bigla na lamang na naglaglagan ng kanyang mga luha at pilit na hinahanap ng kanyang paningin ang lalaki minamahal niya hanggang sa matanaw niya ang isang lalaki na nakatayo sa stage at may nakasuot na itim na maskarang may hugis na scorpion. Napatakip siya ng kanyang dalawang kamay sa kanyang bibig at hindi na niya napigilan pa ang humagulhol. Habang pinagmamasdan ang lalaking tanging nagbibigay kahulugan sa kanyang buhay na nakatayo at nakatitig sa kanya. Nagsimulang maglakad palapit sa kanya si Felix. May hawak itong mikropono habang nakasuot pa rin sa kanya ang kanyang maskara. Lahat ng tao ay naghihiyawan at nagpapalakpakan habang papalapit ng papalapit ang binata sa dalawang lumuluha ng walang katapusan. Huminto si Felix sa harapan ni Colleen. Pinunasan niya ang mga luha nitong ayaw paampat sa pagdaloy. Isang ngiti ang sumilay kay Colleen habang ang puso niya ay naguhumiyaw na sa kagalakan dahil ang lalaking itinitibok ng puso niya ay nakatayo sa kanyang harapan. Itinapat ni Felix ang mikropono sa kanyang bibig at nagsimula itong magsalita. My heart was never the same after the first time I saw you. Emotionally rocked with storms and tears flowing down your cheeks because you felt I was going to do you harm. I told myself then and there that I would do anything to have you in my life, even if it meant taking you against your will, so that no other man could steal your heart. Fate is playful. Fate brought us together. She guided us into a collision course so that we could change this once diabolical monster of a man into a loving, peaceful husband and hopefully father. You were put into my path so I could make this a better place. You fixed the damaged parts of me that I wasn't even aware needed to be fixed. I had no idea that I was capable of happiness until you made me realize it. I've never felt more alive than I do right now. You made me realize I was deserving of happiness and capable of loving someone as I love you. I can see my future with you upon looking into your eyes. That is something I have dreamed about since the day I met you. Since the first day we met, you have already been crowned the queen of my heart. I didn't know what love was until I fell in love with you. I remain in love with you because I have never wanted anything or anyone more than you. Because I can't fathom my existence without you. I will always be in love with you, Elena Andrade. I love you because you are brave and emotionally strong enough to be yourself and accept yourself for who you are. Some says you are not the one for me because they see me as the cruel man I used to be, and they don't think I deserve you. They want me to find someone else who they believe deserves me more than you because they find you annoying. Honestly, those people are utterly blind to our love. Those people are entirely wrong because having someone like you in my life is something I will never regret. People fall in love despite the unusual circumstances that put them in each other's path. And God only knows why. I guess life is full of mysteries and surprises, katulad ng awiting tumutugtog ngayon.
Some people don't understand na kung minsan, ang nakakainis ay parte ng buhay ng isang tao. We are not perfect. We will never be. Kung may mahanap silang perpektong tao, then don't trust that person dahil walang perpektong tao na nabubuhay sa mundo. Maraming mapagpanggap pero sa huli, marirealize mo mas mabuti pa na doon ka na lang sa taong nakakainis pero totoo naman sa'yo at hindi nagpapanggap. Huwag mo silang intindihin, mahal ko. Dahil ang totoo, ikaw ang bumubuo ng pagkatao ko. Lalo na yung si Lian at si Henry, mahal ko. Inis na inis sa mga yan dati sa'yo. Pero ako, I love you, baby. And you are mine only. Now, I will ask you, will you marry me and be part of my love's journey? Bigla na lamang napakagulhol si Colleen na biglang lumuhod sa harapan niya si Felix. Lumapit naman si Henry at mabilis na iniabot kay Felix ang isang itim na kaheta ng mamahaling singsing. Binuksan ito ni Felix at inialay kay Colleen ang singsing at muli ito nagsalita. Will you marry me, my love? Ani Felix na puno na rin ng luha ang kanyang mga mata. Yes. Yes, I will marry you. At wala din akong pakalam sa mga tao na inis sa akin. Mahilan sila sa akin. Sigaw ni Colleen at muling naglipara ng mga fireworks sa kalangitan. Congratulations! Malakas na sigawan ng mga tao at binuhat ni Felix ang kanyang kasintahan ng pa-bridal style at umikot ito ng umikot. Sira ulo ko, Felix! Siniraan mo pa talaga kami! Sigaw ni Henry kaya malalakas na tawanan ang maririnig sa buong paligid. Maluka, Felix! Nahihilo ko! Malakas na sigaw ni Colleen habang nakatakip ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha. I love you! I love you! And I love you! Malakas na sigaw ni Felix at umugong ang malakas na palakpakan sa buong paligid. Pakakasalan kita sa simbahan, mahal ko. Nakahanda na ang lahat. Nihanda na namin ang lahat kaya wala ka nang intindihin pa kung hindi ang magpahinga at paghandaan ang nalalapit nating kasal. Congratulations, Ate Ali! Ani Michelle nang binabasya ni Felix. Nagyakap ang dalawa habang si Felix ay nakatingin lamang sa kanila at hindi mawala ang ngiti sa kanyang labi. Nilapitan naman siya ni Eugene at binati kaya inarap niya ito at pinakatitigan. I am happy for you, bayaw. Ani Eugene. Tigilan mong katatawag sa akin ng bayaw kung ayaw mong lunodin kita sa dagat. Party ko to, huwag mong sirain. Pasalamat ka at leader ka ng Greyhound Organization. Kung hindi wala ka talaga dito. Inis na ni Felix. Sa halip na mainis si Eugene sa tinduran ni Felix ay inakbayan pa niya ito at tumawa ng malakas. Kaya napapailing na lamang si Felix pero sa isang banda ay lihim siyang natatawa kay Eugene. Bestie, bakit nakamaskara ka pa rin? Gulat na ani Colleen kay Andrea. Ayokong tanggalin, nahihiya ako. Bulong niya kaya malakas na tawa ang narinig nila sa likuran nila Andrea. Nahihiya siyang makita ang kapangitan niya. Malakas na ani Calvin at tumarap pa ito kay Andrea at idinikit nito ang mukha nito sa mukha ni Andrea na nakasuot pa rin ng maskara na may disenyong paru-paro. Calvin, tigilan mong pangasar sa kaibigan namin. Kunwari ka ba'y obvious naman na nagpapapansin ka lang sa kaibigan namin. Inis na ani Sylvia na kinatawa ng malakas ni Calvin. Dahan-dahan naman tinanggal ni Andrea ang maskara na nakakabit sa kanyang mukha at tumabad sa kanila ang mga mata nitong may luha. Napaawang naman ang labi ni Calvin habang pinagmamasdan ang napakagandang mukha ni Andrea. Tumalikod sa Andrea ngunit pinigilan ito ni Felix. Stay here at akong bahala sa tarantadong ito. Ani Felix. Hinarap ni Felix si Calvin na hindi pa rin inaalis ang tingin kay Andrea. Ngumisi si Felix at binulungan ang naguguluhang kaibigan niya. Malapit ka nang masiraan ang ulo, kago. Hindi kita tutulungan. Bulong niya sabay tawa ng malakas at itinulak na si Calvin sa mga kaibigan nila at hinila na nila itong palayo sa kanila. Yes! She said yes! Sigaw naman ni Felix at masigabong palakpakan ng namayani sa buong kapaligiran. I'm happy for you, bestie. Ani ng mga kaibigan ni Colleen sa kanya. Humarap si Colleen kay Felix. Naghawak sila ng kamay kaya ang mga tao sa buong paligid ay nagsiatrasan. Idinikit ni Felix ang kanyang noo sa babaeng minamahal niya at ngumiti ito ng pagkatamis-tamis. I never expected to be this content. I never imagined falling in love with you in this way. I love you and assure you that I will never hurt you. That I would never do anything to hurt you. I love you, sweetheart. Ani Felix. Lahat ay humihiyaw sa sobrang kaligayahan.
Itinaas ni Felix ang kamay ni Colleen at humarap sila sa mga taong sumasaksi ng kanilang pagmamahalan. Naging maayos ang pagsasama nilang dalawa. Ipinasa na ng tuluyan ni Colleen ang pamumuno niya kay Felix at namuhay siya bilang isang simpleng may bahay na umaagapay sa lahat ng pangangailangan ni Felix. Napagsanib ang puwersa ng dalawang organisasyon na ngayon ay pinamumunuan pa rin ng isang Felix Devont at mas lalo pang nagiging mas matatag at kinatatakutan ang kanilang organisasyon. Sabi nga nila, ang pag-ibig ay mahiwaga. May mga bagay sa mundo na mahirap unawain, lalo na pagdating sa pag-ibig. Ang pagmamahal ay walang pinipili. Kahit nasa kabila ka pa ng mundo, kung kayo ang itinadhana ng kapalaran, ay pagtatagpuin pa rin kayo ng tadhana at walang sino man ang maaaring makapagpahiwalay sa inyo, katulad na nangyari kay Felix at Colleen.